Ngayon pong October 26 hanggang November 25, 2020, magkakaroon po tayo ng isang activity. Ito po ay para siguraduhin po natin na lahat ng chikiting, lahat ng mga batang edad less than 5 years old ay maililigtas po natin sa mga sakit tulad ng rubella, polio at tigdas. Ito po ay ang tawag natin sa activity ito ay supplemental immunization activity. Again, mangyayari po ito hindi lamang sa Bicol Region, kundi sa iba't iba din pong mga probinsya o lalawigan dito din po sa buong Pilipinas. So, siguro nagpo-wonder kayo, Dok, para saan po ba ang MROPV na sinasabi po ninyo? So, ang MROPV po, ito po ay ang pagbibigay natin ng karagdagang bakuna doon sa mga batang edad less than 5 years old para po maiwasan natin yung tatlong sakit. Ano-anong sakit ito? Una pong sakit ay yung tinatawag po nating measles, tigdas. So, ito pong sakit na measles at tigdas, ito po ay kinakatakutan dahil mabilis din po itong makahawa. Mabilis makahawa at maaari pong magdulot ng komplikasyon tulad po ng pagkabulag, encephalitis o pamamaga ng utak, diarrhea, pagtatae na maaaring humantong sa dehydration, respiratory infections na po pwede rin pong humantong sa pneumonia o pulmonya at maaari din po itong humantong sa pagkamatay. Isa din pong sakit na gusto po nating maiwasan sa pamamagitan nitong activity po nating supplemental immunization activity ay ang polio. Ang poliomyelitis po ay isang uri din po ng nakakahawang sakit na maaari pong makalumpo, magdulot po ng hirap sa paghinga at maaari po itong makamatay din. At ang pangatlo pong sakit na gusto po nating maiwasan sa pamamagitan nitong MROPV SIA natin ay ang rubella. Ang rubella po ay isang sakit ng bata na tumatagal lamang po ng 3 araw kadalasan. Hindi po ito mapaganib sa bata, pero mapanganib po ito sa mga taong buntis. Bakit? Kasi po kapag ang nanay na buntis ay nagkaroon po ng sakit na rubella early sa kanyang pregnancy or during po sa period na siya ay nagbubuntis, maaari po itong magdulot ng pagkamatay ng fetus na dinadala po niya. Ibig sabihin pong patay, isisilang yung kanyang anak. Ngunit, maaari din naman pong malakas ang bata. Maaaring buhay siyang ipanganak, ngunit napakalaki po ng tsansa na magkakaroon siya ng tinatawag po nating congenital rubella syndrome. Itong congenital rubella syndrome po, ito yung kilala natin siguro narinig na natin yung kanta natin na pipi, bulag at bingi. Yung pipi, bulag at bingi, yun po yung typical na sintomas ng mga taong na-diagnose with congenital rubella syndrome. Nagkakaroon ng pagkabingi, nagkakaroon ng pagkabulag, nagkakaroon ng intellectual disability, butas o defect po sa puso, at meron din po nagkakaroon ng problema sa liver, spleen. So, ibig sabihin po, ito ay napakakomplikadong sakit na hindi po natin gustuhin na magkaroon ang kahit sino man sa Bicol Region, sa Pilipinas at sa mundo. Okay. Ang kagandahan, itong mga tatlong sakit na ito, lahat po ito ay vaccine preventable. Maaari pong maiwasan, basta po ang mga bata, ang mga karamihan na nasa community ay nabakunahan at may protection na. So, bakit po, Dok, kailangan ng supplemental immunization activity ngayon? Okay, so bakit nga ba kailangan ngayon? Kasi po, kung matatandaan po natin, ang goal ng immunization program ay ma-eliminate, mawala ang mga sakit na ito sa hindi mag-exist sa world. So meron tayong mga efforts po, may mga ginagawa tayong campaigns para magawa ito. Noong 2014, nag-conduct din po tayo ng supplemental immunization activity. Pero po kasi noong 2016, kung maaalala po ninyo, nagkaroon tayo ng isang controversy. And then after that, bumaba ang bilang ng mga batang nagpapabakuna. So dahil bumaba ang mga bilang ng nababakunahan, tumaas yung mga taong pwedeng magkaroon ng sakit. So dahil tumaas yung dami ng taong walang proteksyon, nung sometime noong 2017, unti-unti na po tumaas ang mga kaso ng sakit na tigdas. Nagkaroon ng outbreak sa Mindanao noong 2018, early part ng 2018. Nagtuloy-tuloy po ito hanggang kumalat sa buong Pilipinas. So noong 2019,
very early in 2019, nagkaroon po tayo ng peak ng mga cases. Dumami yung kaso sa buong Pilipinas. Hence, nag-declare po tayo noon ng outbreak. Okay. So, anong ginawa natin dito? So, nung tumaas yung mga kaso ng measles sa Pilipinas, nag-conduct din po tayo ng mga immunization activity. Kung papansinin po natin, itong nasa gitnang bahagi, nung tumaas yung pula, nag-conduct tayo ng supplemental immunization activity, kung saan nakapagbakuna po tayo ng 104 than the expected mga bata. So, ibig sabihin, madami sa community ang na-reach po natin at nabakunahan natin. At after that activity, mapapansin po natin na dahan-dahan din po bumaba yung mga kaso ng sakit na tigdas. Ano pong makikita natin dito or masasabi natin from this experience? Ibig sabihin po, ang supplemental immunization activity, ang immunization, ang bakuna, ay epektibo pong pamamaraan para mapababa ang mga kaso ng tigdas at kahit anumang vaccine-preventable diseases. Dok, nasa naman po tayo ngayon? 2020. Ito po yung picture natin ngayong 2020. Nagsimula po tayo na meron tayong mga kaso ng measles sa Pilipinas. Ngunit, nung nagkaroon po tayo ng enhanced community quarantine, sometime February to March, nakita din po natin na bumaba yung mga kaso ng measles sa buong Pilipinas. So, maganda naman pala, Dok. Maganda siya. Yes, it's a very good thing na bumaba. Pero po kasi, maaari pong i-lift, tanggalin ulit ang PCQ or kung ano man ang tawag po natin quarantine state sa Pilipinas. Ngayon, hindi lumalabas yung mga tao. Kaya hindi nagkakaroon ng chance na magkaroon ng hawa-hawa. Pero what if tinanggal na natin yung mga quarantines na in-establish natin sa community? Pag nagkataon po, maaari na ulit maghawa-hawa ang mga taong may sakit. So ayaw po natin mangyari yon. Dahil po, lalo pa na alam po ng ina-assess kasi natin ito every now and then. Yung mga katulong po tayo sa pag-assess kung gaano na kadami ang natitirang vulnerable na mga children. Ibig sabihin, gaano na kadami yung mga pwedeng mahawaan. So, from 2015 to 2019, ang estimate po natin kung ang target na bata or ang available na bata sa community ay 10. 6 hanggang 7 lamang po doon ang nakakatanggap ng bakuna. So, ibig sabihin po, merong 3 o 4 na mga bata every year na naiiwan at hindi po natin nababakunahan. Okay, for various reasons. So, nung binilang po natin, inestimate po natin kung gaano na po kadami ang mga batang vulnerable na magkaroon po ng sakit na measles, nakaipon na po tayo ng roughly around 1,100,000 or 100,000 plus ng mga bata. Okay? So, napakadami na po nito. Imagine niyo po, kung maghahawa-hawa itong mga batang ito dahil wala silang proteksyon, maaari po natin i-expect na meron din pong 1 million na kaso ng tigdas eventually. So, ano po pwede natin gawin? What we need to do now is mag-conduct po tayo ng supplemental immunization activity para masigurado po natin na merong proteksyon lahat ng bata. Nang sa ganun ay maiwasan na po natin ang another outbreak, another measles outbreak, another vaccine-preventable outbreak. Okay, so paano naman, Dok, yun? Paano naman kami mapuprotektahan ng pagbabakuna? Okay, ganito po yun. Ang lahat po ng bakuna, ang laman po niyan ay ang tinatawag po natin na antigen. Okay, so yung antigen, yun po yung tumutulong sa katawan po natin. Nagtuturo sa mga immune cells ng katawan po natin kung paano po gumawa ng mga panlaban o ng antibody. Again, this is, kung isipin po natin, merong highly technical way on how to lecture this. Pero po, para sa purpose po ng lecture kong ito, gagawin po natin siyang pinaka-simple na posible. So, kapag po itinusok na natin ang bakuna sa bata, o kahit sino man na tao na matanda, papasok po yun sa katawan at madidetect po siya nitong mga immune cells.
Ang goal po ni immune cells ay magtawag ng iba pang mga cells sa katawan at gumawa po sila ng panlaban na ang tawag po natin ay mga antibody. Ito po yung mga tumutulong sa katawan natin para malabanan ang sakit. So, kung meron na pong na una nang makagawa, na bakunahan na ng una, nagkaroon na po ng antibody production. Pag dumating po yung mga totoong virus or bacteria na nandiyan lang sa environment, nag-aabang ng pagkakataon para po makapasok sa ating katawan at magkaroon tayo ng sakit. Pero kung nauna na makadevelop ang katawan natin ng antibody, every time po na nagpapadami yung virus, pinapatay at tinupuksan na din po sila ng mga antibody na nauna na naigawin ng ating katawan. Para mas maintindihan po natin, ito po siya. Kapag wala pong bakuna, maari pong after few days na magkasakit po kayo, lumabas ang mga komplikasyon. Isa sa mga komplikasyon na kinakatakutan po natin ay maaari mamatay ang isang bata. Pero po, kapag may bakuna, habang incubation period pa lang, nagpapadami pa lamang po ang mga virus at bacteria sa katawan ng bata, ng tao, na matanda. Nagpapadami na din po nagpapadami ang mga antibodies ng katawan. Kaya po, kadalasan, mild symptoms na lang ang nararamdaman kung meron man. At kung sa po itong gumagaling at nagre-recover. So sa punto po ito, kung papipiliin ko po kayo, walang bakuna na maaring humantong sa komplikasyon at maaring mamatay versus may bakuna na magre-recover, I really hope ang option po na pipiliin natin is yung may bakuna. So, parang meron tayong analogy. Kasi kanina, self yun, parang self-protection. Yung nabakunahan, may protection siya. Correct? So, paano naman, Doc, yung ibang members ng community? Kaya ko din ba silang protektahan? Kapag kahit isa lang ako, or madami kaming tigi-isa na bakuna, maaari ko ba silang protektahan? Yes, titingnan po natin sa explanation na to. So, yung icon po na pula, siya po yung batang may tigat. Yung icon po na green, siya po yung batang or tao na kompleto ang bakuna. And then, yung itim naman po, siya naman yung batang walang bakuna, kulang ang bakuna, o hindi pa po pwedeng bakunahan. So, kung bibisitahin po natin ang barangay ayaw pa bakuna, kunwari, katulad po siya ng Bicol Region or ng buong Pilipinas, kung saan 6 lamang sa mga 10 bata ang nababakunahan. So, andyan, nakikita po natin, meron tayong 6 na bata na meron pong proteksyon, meron ng antibody. So, kung pagkakaroon po sa community ng isang taong may sakit, sabihin po natin measles, polio, rubella, o kung ano pa mang vaccine-preventable disease, ang mga sakit pong ito ay mabilis makahawa. So, kung ubo, babahing, dudumi ang tao kung saan-saan, maaari pong may mahawaan. Ngayon, yung taong may bakuna, yung mga green, na nandiyan po sa ating slide, maaari pa po kaya yung mahawaan? Less likely po, kasi meron na po yung antibody. Kapag pumasok yung virus sa katawan, may mga antibody na tutulong na pong pumusra doon sa virus at bacteria. Pero ito pong dalawa na itim na adjacent o malapit dito sa taong may sakit, maaari pa po yung mahawaan kasi wala pa silang mga antibody. Kapag ganun po ang nangyari, magiging 3 na po yung kaso ng merong vaccine-preventable disease. So, 3 ang kaso ng sakit, maaari na din tayong mag-expect na possibly 3 din ang magkaroon ng komplikasyon. 3 din ang maaring mamatay. Pero, kung bibisitahin naman natin ang barangay bakunado, kung saan mas madami ang taong nababakunahan compared sa barangay ayaw pa bakuna, kung yung taong nagkaroon ng sakit ay babahing, uubo, kung ang adjacent o malalapit na tao na nakapaligid po sa kanya ay nabakunahan na at may protection na, hindi na po yun mahahawaan or very less na po ang chance na mahawaan po sila. Kung mapapansin po natin, meron pang isang bata o isang tao dito sa pinakagilid, sa left side, na
hindi pa nababakunahan. Mahahawaan kaya siya? Less likely din po. Bakit? Itong batang ito, mapuprotektahan po kasi siya nitong mga taong nakapaligid sa kanya. Kumbaga, itong mga taong may bakuna, siniseparate po niya yung taong may sakit sa taong hindi pa nagkakaroon ng bakuna at maaari pang magkasakit. Ang tawag po natin dito is herd immunity, kung saan ang karamihan ng miyembro sa community ay may bakuna at may proteksyon laban sa isang sakit, kaya po nilang maging parang shield, pananggalang, parang wall, para ma-protect din po yung ibang miyembro na hindi pa nare-receive ang bakuna, na hindi pa pwedeng bakunahan, or ayaw mapabakuna for that matter. Okay? So yan po yung tinatawag po natin herd immunity, kung saan, kung madaming nagpapabakuna sa community, kayang protektahan ang ibang miyembro ng community. Yeah. So kung ganito po ang scenario, isa lang po ang magkakaroon ng sakit. Isa ang posibleng magkaroon ng komplikasyon at isa rin po ang posibleng mamatay. Dok naman, 3 versus 1 lang naman po yan. Yes, 3 versus 1 ang ratio, pero kung i-ratio and proportion kasi natin yung 3/10 at 1/10 sa actual number ng mga bata, ang magiging comparison po natin is 210,000 versus 70,000 ng mga bata. So napakalaki po ng difference na yan. Pero po, again, hindi po yon ang gusto natin lang. Ang gusto po natin is lahat ng bata na nasa community ay may bakuna. Lahat ng matanda sa community may bakuna. Lahat ng miyembro sa community ay may bakuna. Para po, just in case, meron po galing sa Manila, lumalaw po dito kasi tinanggal na yung ECQ, gustong makita ang Bicol region. So ngayon, yung bata, kahit may sakit siya galing sa ibang region, pumunta siya sa Bicol region as long as 100% ng nasa community na eligible target po natin ay may bakuna, wala na po siyang hahawaan. Kaya pag alis po niyan, bumalik siya sa kanyang original place, ligtas po at walang magkakaroon ng sakit sa Bicol region. So Doc, bakit kailangan ngayong taon? May COVID-19. Ligtas po bang magbakuna kahit may COVID-19? Kailangan po natin siyang gawin ngayong taon. Kasi po, kung hindi natin siyang gagawin, maaari po natin i-expect na later this year o kaya naman early next year or so on, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na outbreak on top of a pandemic. Ibig sabihin po, dumadami ang kaso ng sakit na COVID, tapos dadami din po ang sakit na vaccine-preventable disease. Ang tanong po natin doon, kaya pa kaya natin? Kaya pa kaya ng community na madagdagan ang burden natin? As of now po, no, so this is from Bicol, from SD Post, dito po sa Bicol region. So meron na daw kasi tayong roughly around 2,000 na cases ng COVID-19 sa Bicol region. Isipin po natin, kung later this year or early next year, ano kaya ang chances na kukonti ang kaso ng COVID-19? So, hindi natin alam, we cannot say. Pero po kasi, hindi na natin kakayanin kung tataas pa ang kaso ng COVID. Tapos dadagdagan pa po natin ng measles outbreak, polio outbreak, rubella outbreak. For the information of everyone, napakadami din po nang nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng cases ng measles last year. Ngayong taon po, dumami din po ang rubella cases na natatala po natin at ongoing po ang polio outbreak sa buong Pilipinas. Okay? So hindi na po natin kakayanin i-delay. Bakit kailangan ngayon na? Kasi po ang mga bakuna, epektibo po yan kapag wala pa ang sakit, nagbabakuna na. Hindi po yan katulad ng antibiotic na kailangan may sakit muna before kailangan uminom. Ang bakuna po, kailangan hindi pa nakakapasok ang virus o bacteria sa katawan, ay mauna nang mabakunahan para makagawa na ng antibody. Again, very important ang pre-exposure
sa mga vaccines. Kaya po dapat ngayon, habang control pa ang ating movement sa community, mag-start na din po tayo magbakuna. Ang question is, ligtas ba ngayon? Yes, ligtas po magbakuna kasi po ang may susundin po tayong mga infection prevention and control na protocol para ma-limit din po natin yung chances ng transmission ng iba't ibang mga sakit. Susunod, Doc, ang babakunahan po ngayong SIA 2020 or SIA 2020. Ang mga babakunahan po natin ay ang mga batang 9 to 59 months old. Sila po ay babakunahan ng measles, rubella vaccine. Lahat naman po ng bata, pagkapanganak pa lamang, 90 minutes after birth, hanggang 59 months old na mga bata, sila naman po ay bibigyan ng bakuna na oral polio vaccine. So, si measles rubella vaccine po, ito po ay injection. At si oral polio vaccine naman po, ito ay binibigay as oral o pinapatak sa bibig. Saan po pwede nilang ma-avail ang ating mga services? So, from October 26 to November 25, 2020, maaari pa rin pong magpabakuna sa mga rural health units, sa city health units. Ang tawag po namin dito ay 6 points. Pero po, magkakaroon din po kasi tayo ng mga mobile na mga posts. Ang tawag po natin dito ay temporary post. Kung saan, meron pong ibibigay na schedule sa isang purok, kung depende sa laki ng barangay, no? At may dadalaw po doon ng mga grupo ng magbabakuna. So again, ang campaign po, mangyayari po starting October 26 hanggang November 25, 2020 this year. So, isa pa sa mga tanong na usually kong nare-receive, Dok, kailangan pa ba ng SIA kahit kumpleto na ang vaccine ng mga bata? Yes po. Kasi po, kung kumpleto na ang mga bakuna ng mga bata, this will serve as a booster dose. Okay, so dagdag na bakuna. Okay, so, bakit pa kailangan po ng booster dose? No? So, kasi po, ang mga antibody po natin, usually po, bumababa din po yung level po yan. Lalo na po kung hindi naman po nami-meet yung virus or yung bacteria na nagkukos nun. So, siguro po para mas ma-explain ko ito, gamitin natin yung simple analogy din. So, kapag kumakain tayo ng breakfast sa umaga, tumataas yung sugar level natin sa katawan pagkakain natin. Pero habang po tumatagal yung araw, habang papunta siya ng tanghali sa hapon, nagugutom tayo. Kasi po, bumababa na din po yung sugar level ng katawan po natin noon. So, merong sugar level, hindi nawawala, pero bumababa na po siya. Ang ginagawa po ng katawan natin, is kumakain ulit tayo. Para sa ganun, ay mapataas ulit yung sugar level natin para makandak natin, magawa natin yung mga kailangan gawin sa maghapon pa. Ganun din po sa bakuna. Kahit po nabigyan na po natin sila early on, less than 1 years old na kompleto yung mga bakuna po nila. Kung yung mga 4 years old, 2 years old, 3 years old, 5 years old, less than 5 years old, bibigyan pa din po natin sila ng mga bakuna na bibigay for this campaign para po mapataas yung mga antibody o yung level ng protection ng katawan po nila against this vaccine-preventable disease to ensure na optimal yung level ng antibodies po ng katawan nila. Okay? Again, protection po ito just in case may kumalat po mga sakit na virus or bacteria like next year. So, Dok, ligtas ba yung paulit-ulit na nababakunahan? Yes. So, ito po ay guided ng ating mga international health organizations like UNICEF, WHO, Center for Disease Prevention and Control. Ang practice po ng multiple vaccines, even in one visit, is safe. Wala rin pong overdose sa bakuna. Okay, so kahit po binigyan siya ng bata, nakadalawang doses na sila ng measles rubella, bibigyan pa natin siya ngayon, wala pong overdose po sa vaccine. So safe po itong marireceive pa din ng ating mga chikiting o mga bata. So ngayon, kung siguro ang wina-wonder nyo, ano naman kaya ang pwede namin gawin? Okay, so again, nakita natin during my discussion, nakita natin yung importance ng vaccine. Yung bakit kailangan ngayon magpabakuna? Bakit kailangan ngayong taon? Safe ba yung vaccine na yan? And so on and so forth sa discussion.
Okay? So, basically, madami bang information siguro kayo maaaring itanong sa akin mamaya during our question and answer. Baka po pwede niyo pong i-type in, i-key in dun sa question box. Pero, ang last message ko po sa inyo for today, paano ba, daanin siguro natin sa kanta para maiba naman. Kasi hapon, mukhang inaantok na kayo. So, yung kanta natin, patungkol din po ito dito sa polio, no? So, ang kanta is, tara na't magpabakuna, dagdag bakuna, iligtas si baby sa rubella. Bakuna, dagdag bakuna, iligtas si baby sa polio at igtas. Ngayong November 26, ngayong October 26 hanggang November 25, kami magbabakuna. Kaya tara halika na magpadagdag bakuna dahil dagdag bakuna ay